Bahay na halos magigiba na sa pagkakatayo. Sira-sira, wala nang maayos na pundasyon. Nakatira dito ang mga magkakapatid na maagang naulila sa kanilang mga magulang. Maagang namulat sa paghahanap buhay para matugunan ang kanilang pangangailangan, pagkain sa araw-araw, na pilitang huminto sa kanyang pag-aaral. Ngayong araw ay wala silang pagkain kundi ang kamuteng kahoy na kanyang hiningi pa sa kapitbahay. Siya po si JR na ayaw niya nang mag-aral dahil ang gusto na lamang niya ay makatulong sa kanyang pamilya. Yan. Yung bahay po nila mga kababayan, talagang nakakatakot na siya. Ay, Diyos ko. Nakakatakot. Pero dito pa sila nagluluto. Ayan. Mayroon silang isang ate, pero maagang nabuntis. Iniwan ito ng kanyang naging boyfriend dahil nalaman niya na mayroon itong asawa. Kaya isang mabigat pang suliranin dahil mayroon siyang anak na kailangang buhayin. Problema, walang magsusuporta sa kanya. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Ayo. Hello. Ay, hello. Pwede akong pumasok? Sige po. Oh, hello. Ako si Paul. Chiche. Okay. Sige, ito mga kapatid mo? Okay. Teka lang ha. Kabit ko lang tong mic. Sige. Halika, dito tayo. Kapatid mo rin to? Okay. Siya, kapatid. Ilan kayo magkakapatid? Naibe, yung kambal ko nasa Manila. Ah, may kakambal ka? Okay. Sige, tayo ka. Anong pangalan mo? Charlene. Ha? Charlene. Charlene. Yung kakambal mo? Nasa Manila. Anong pangalan niya? Charlene. Charlene. Okay, bakit nasa Manila siya? Nagtatrabaho pa, uwi naman yun. Pauwi na. Okay. Kamusta kayo? Hindi okay. Hindi okay? Bakit hindi okay? Kasi wala kaming nang kikitain araw-araw. Pagka walang kabuhayan? Okay. Anong nangyari sa pamilya? Wala. Wala na kayong magulang? Wala na. Oh. Okay. Pwede ko bang matanong anong nangyari sa mama at papa? Yung mama ko na pwede magbisaya. Yes, sige, go. Namatay siya sa sakit, complicated. Okay. Then yung papa ko namatay yung 2019. Okay, si mama mo, kailan pa namatay? Yung 2024 Oh, sa bago lang. April. Bago lang. 9. Okay. Ilan kayo lahat? 9. Oh, no. Ang dami nyo. Sa Siam na yan, lahat wala pang asawa. Yung kuya ko, May asawa na. So, ilan na lang kayo dito? yung 7. 7. Opo. Okay. Paano kayo nabubuhay? Yung mga kapatid ko nag-headline ng trabaho. Okay. Tapos, nag-aaral ba sila? Yung dalawa na lang. Sino dyan? Yung wala yung isa. Ito nag-aaral? Wala na. Bakit? Nag-sideline sila ng trabaho. Ilang taon na siya? Ito ay 11, 12. Halika, Totoy. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? JR. JR? 11 years old ka pa lang? Hindi ka na nag-aral? Bakit?
Bakit di ka na nag-aral? Ha? Mahirap? Wala naman ka nag-eskwela. Ganong nag-undang ka na sa eskwela? Bisaya ra, okay ra. So nagtatrabaho na siya? Kanang Bata pa mag-sideline. Anong trabaho niya? Kanang kuan magkuan og mga kanang kahoy nga uling. Nag-uuling. Mag-eskwela man ta sila kaso kanang wala sila mga gamit ba. Walang mga gamit. Makakapag-aral pero walang gamit. Okay. Kaya kanang bag, Ito, eskwela na. siya lang yung nag-aaral. Dalawa, yung isa. Okay. May high school ka na bang kapatid? Wala na. Wala. So ito elementary pa lang. JR, gusto mo pang mag-aral? Ha? Gusto mo pang mag-aral? Ganahan ka pa mag-eskwela? Bakit? Ha? Alam mo, sayang pag hindi nag-aral, mas maayo yung nag-aaral. Ha? Okay? Oh, sana makapag-aral ka pa. Ha? Okay, sige lang. Nakita ko may bata ang maliit. May anak ka na. Okay. Pwede ba tayong pumasok doon? Sandali. Nakita ko kasi na mayroon siyang hawak-hawak na bata. Ilang months na yun? 7 pa lang. 7. Okay. So may asawa ka na? Wala. Iniwan ako nung Oh. 1 month yung tiyan ko. Iniwan ka na. Kasi may asawa naman yung kabuntis sa ako Oh my God. So ibig sabihin mo, hindi mo alam na may asawa siya. Taga-asa to. Sa Bukidnon. Oh. Ikaw ba nag-decide na iwanan na siya o siya nag-decide na iwanan ka? Siya. Siya? Okay. Mas mabuti na yun. Kasado siya? Hindi. Pero mas ayaw na. Kaya lang nagkamali ka, no? Nagsisi ka? Wala man noon. Hmm. Na naman. Sa bagay, nangyari na ano. Pero, paano yung bata? Alagaan ko. Hindi siya nagsuporta? Hindi. Alam niya ba na nanganak ka? O sa ingon niya? Wala na nga. Kikagkwarta sa iya pang ospital. Wala ang dyan hatag. Okay. So kaya, ikaw na lang. Nagtatrabaho ka ba dati? Trabaho. Ano nangyari? Anong naging trabaho mo? Kasambahay lang. Hindi man katapos ng pag-aaral. Okay. Sabi mo ay meron kang kakambal, si Charlene, na anong trabaho niya sa Maynila? Kasambahay din. Ah, kasambahay. Siya yung tumutulong sa inyo para kahit may pagkain kayo? Ang binibigay lang mga 300. Pero uuwi na siya? Uwi na. Nga nung mga uli na siya? Buntis. Buntis din! Ala. Kambal pa naman kayo. Uuwi siya dahil buntis. Pila bulan na? 3 months. Ay, mag 2 months pa lang. Pinauwi na siya ng amo niya? Siguro. Wala na kayong magulang, wala na kayong tatay, wala na rin kayong nanay. Ito ba bahay ninyo? Magigiba na. Yan. Yung bahay po nila mga kababayan, talagang nakakatakot na siya. Oh. Thank you. Nakakatakot. Pero dito pa sila nagluluto. Ayan oh.
At nakakapaghugas pa rin sila dyan, pero lulusot ka na dito eh. Pag tumapa ka, sanayan lang ba? Oh, ayoko na pong tumuloy. At baka po ako'y mahulog. Delikado. May nahulog na ba dito? Wala pa naman. Naku, huwag nyo nang antayin na may mahulog ha. Oh, yan oh. Oh, ito yun oh. Oh, lulubog na. Pagdating naman din sa kwarto nila, meron daw natutulog pa dito. Pero sa duyan na lang at hindi na rin pwede din dahil butas na rin. Butas-butas na. Paano na lang kaya sila sa mga susunod na buwan? Sa taong darating, na hindi nagagawa ang kanilang bahay, masisira ito ng masisira. Wala naman silang ipagpapagawa. At wala ring tutulong sa kanila dahil wala silang kuyang malaki na kahit paano magpapanday ng kanilang bahay kahit mga kahoy lang. Ha? Pwede lang na. Oo nga. Maano na ba? Walang naghimo ng balay nyo. Itong inyong kuya ba? Katong kuya na mo, wala na may pakialam sa mo ah. Bakit? Kaya minyo naman good mga kontrol sa iyang asawa. Wala may mabuhat. Anong pangarap mo para sa kanila? Nang magkuan sila ka na mag-eskwela. Balik. Mag-eskwela. Okay. Sige. Ngayon ba may pera kayo? Wala. Bigas? Na ang gamay. Pero Okay. pang lugaw sa akong anak. Wala naman ako siya gagatas, no? Kaya wala may pangpalit o gatas. Ano pa yung mga kapatid mo? No? Kamuting kahoy na lamang nga daw ang kakainin nila ngayong tanghalian. Kaya ang kapatid niya si JR ay binabalatan na ang kamuting kahoy para mailaga. Kailangan daw nilang magtipid dahil kakaunting bigas na lamang ang mayroon sila. Gagawin pa nila itong lugaw para sa kanyang anak na maliit pa dahil wala silang pambili ng gatas. Ang kapatid niyang ito na si JR ay napilitan ng huminto ng kanyang pag-aaral at pinili na lamang na maghanap buhay dahil kung mag-aaral daw siya, wala naman daw silang pagkain. Kaya mas mabuti pa na tumulong na lamang siya sa kanyang mga kapatid para mayroon silang pagkain sa araw-araw.
Okay, mayroon akong bibigyan na tulong para sa inyo, ha? Okay, sana kahit paano, konting tulong lang, makatulong kahit paano, ha? Okay, kunin mo tong 5,000, ha? Kunin mo. Yan, pang grocery nyo, bili ng bigas, ha? Magkaadto na imo ato ko sa ano niya. Sa? Immunize akong ano anak. Immunize. Lao ka adto kay walay pang ano sa pampers ko. Salamat kini sir ha. Sa problema mo ngayon, meron ka bang na pagsasabihan? Wala. Wala. Dinidibdib mo lang. Sakit. Ano yung bumibigat sa dibdib mo? Sige, magkwento ka lang. Kasi minsan, alam mo, magaan yung, kahit di tayo magkakilala, kahit ngayon lang tayo nakita, yung maikwento mo, makakagaan yun sa dibdib, ah. Mga sama ng loob mo. Ano? Minsan, nakakagaan talaga yun ng ano. Anong mensahe mo sa kapatid mo? Sabi mo kanina, hindi na kayo, nag-uusap pa ba kayo ng kapatid mo lalaki? Hindi na. Hindi na. Mahirap din ang buhay nila. Hindi. Nagtatrabaho yun. Katong akong kuya, nagtrabaho sa kanang manukan, sa kanang kumpanya ba? Kasi nangyayamig ka ng pang ano lang, pang bugas. Hindi man yun hatag. Kaya asawa masuko man. Okay lang yan. Baka may mas malalim pa rin silang problema siguro, kaya gano'n. Siguro. Okay, dini tayo. Nasaan yung ibang kapatid mo? Hello, Day. Diyos ko po. Alam mo, pagka ang isang bata ay may pangarap, matutupad mo yan eh. Kayanin mo mag-aral, wag kang magtrabaho muna. Ha? Anong grade na to siya? Cherry? Grade 4? Grade 4? Anong pangarap mo? Ha? Pangandoy ni mo. Anong panganday mo ni pagdako? JR? Ha? Mahihain to siya. Hindi siya nagsasalita eh. Kaya mo yan. Ha? Ano kung mahirap walang nanay? Mahirap ang walang tatay. Pero, pag nagsikap ka, gamitin mo yung inspirasyon. Ha? Gusto mo na nanay? Ha? Hirap ng kaniri, oh. Ang mga damit nito mga kapatid mo, may mga damit pa silang nasusuot. Gamay na lang. Kamay na lang. Anang pang-oranay lang. Okay. Tingnan mo dito, oh. Huwag na kayong ako, delikado man dito, oh. May natutulog pa din ni Day? Ha? Meron ba? Yung kuan. Duyan. Manghud na ko nga lalaki katong 12 years old. Diyos ko, may 12 years old pa. Nandyan ba siya? Nagtrabaho. Ito sa ubos. Tingnan mo, 12 years old pa lang pero nagtatrabaho na. Anong trabaho niya doon? Kanang magkuan. Kanang magtanom og mga abukado ana. Sige, Day. Unahin mo bumili ka ng bigas, ha? Apa? Bigas muna. Para kahit paano ay may pagkain kayo. Hindi man ganun yung maitulong ko muna sa inyo. Ha? Kasi ito'y nadaanan lang po namin mga kababayan. May nakapagsabi sa amin. Alam mo, pinaka-problema nyo, bahay. Bahay sila. Ito ba'y lupa ninyo? Bahay ang problema nila. Ay magkikibaan na. Walang nagawa. Mahirap yung walang magulang talaga. Tapos walang, kumbaga wala nang kumbaga mas dako na lalaki para sa kanila. Para may mag-guide sana. Babae rin siya.
Kaya wag ka muna mag-aasawa ulit, ha? Dili na. Ha? Halika nga dito. Siguro kung nakilala ka namin agad noon, hindi nag-guide kita ng tama. Nakapag-aaral ka ba? Ano? Grade 9. Kita mo hindi ka na nakapag-aaral ng tuloy. Sayang, di sana nakagraduate ka. Ano sana pangarap mo? Ha? Anong pangarap mo sana? Ko, Pulis. Pulis? Oh, sayang. Hindi pa naman ulang lahat. Pwede ka pang mag-aral. May kakambal ka pala eh. Lahi nyo yung may kambal. Kaya mag-ingat ka pag mamaya mabuntis ka ulit. Kambal maging anak mo. Ha? Pero naawa ko dito sa mga kapatid mo. Kasi bata pa sila, nararanasan nila na yung buhay na mahirap ba. Na dapat hindi nila yung nararanasan ngayon kung may mga magulang pa kaya. No? Tapos kayong mga ate, unahin nyo yung kapatid ha. Opo. Arali ka. Hindi ka dali. Mahihiyain lang to eh. Pero nakikita ko sa mukha niya ba. Halika dito. Huwag kang mahiya. Nakikita ko sa mukha mo, may pangarap ka. Kaya lang pinanghihinaan sa ng loob eh. Kasi yung buhay na meron siya ngayon, mahihiyain. Mahihiyain sana. Huwag kang mahiya. Ha? Anong pangarap mo, JR? Sige, sabihin mo kay kuya. Anong pangarap? Gusto mo maging pulis? Ha? Oo. Kaya mo yan. Ha? Alam mo, meron akong kukwentuhan lang kita, ha? Meron akong katutubo na natutulungan sa bundok. Nakatira sila sa bundok, pero pinag-aaral namin. Ang galing niya mag-aaral. 3 taon na siya sa aming nag-aaral. Si Ivan. Napaka talino niya. Kung ikaw mag-aaral, may matututunan ka. Ikaw, may bibigay ako sa iyo. Ito para sa iyo, ha? Pwede mo ito, ha? Ano mo itong 3,000? Yan. Yan. Bili mo yung mga kailangan mo, ha? Kasi maisipan mong mag-aral, bili ka ng notebook. Saka bag. Ha? Sir. Pag nakita kita na nag-decide ka mag-aral, babalikan kita. Ya? Kasi sayang eh. Pag ganito ng ganito ang buhay na palagi niyong haharapin, mawawalan kayo ng pag-asa eh. Kasi walang nag-aaral. Naintindihan mo ko? Mag-aaral ka na? Ha? Sunod na pasukan? Anong tinatrabaho mo? Ha? Ang sa'yo mong trabaho dito? Tanim? Kutog kan. Naghahakot? Tama, bata mo pa. Ganito yung edad ko nung ako ay siyempre nung bata. Ganito yung laki ko nung ako ay high school, maliit. Ganyan. Pero nagkakapaghakot na rin ng mga kahoy. Ikaw, unahin mo yung pagkaaral. Ha? I-ano nyo ba siya? I-tawag dyan. I-guide nyo siya ng tama. Huwag nyo siyang hayaan na nagtatrabaho. Ha? Alam mo, mas maganda ito nag-aaral. Pinapa-eskwela man ako na sila pero mas piliin jud nila nga kanang magkuan ba panginabuhi. Kay wala man po yung makuan. Siguro dahil wala kayong pagkunan ng pagkain, kaya yun yung nagiging rason nila. Ang aga nyo pang nawala ng magulang, no? Sana kung nag-guide kayo ng tama pa ng hindi nagkaganito. Mahirap maging mahirap. Pero malalampasan nyo yan pag kayo ay nagsikap. Sige. Mga Cherry. Cherry Lynn. Ako'y aalis na. Pero yun sana, yung payo ko lang ha. Huwag ka muna mag-asawa. Pinaka-the best mong gawin kung makakapag-aaral ka. 7 months na tong anak mo. Pagka
Problema dun pag kayo lumaki-laki. Sino mag-aatiman, no? Kailangan mo ng hanap buhay. O siya, sige. JR. Mag-aaral ka. Ha? Okay? Sige po mga kababayan. Kami po ay aalis na. Salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.